Magandang umaga po. Ibabahagi ko po sa umagang ito ng maikli ang tungkol sa aming project na may title na Science for the People Towards a Harmonized Science Communication Framework. Layunin po ng aming project na gumawa ng isang framework na magagamit ng mga science communicators para maging giya nila sa pagpaplano at pagpapatupad ng isang science communication activity. Ang science communication po ay isang larangan kung saan ipinapakipag-usap ang science sa iba't ibang tao gamit ang iba't ibang pamamaraan para mas lalo itong maintindihan at mapakinabangan sa ating buhay. Hangad po natin na sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap tungkol sa iba't ibang konsepto ng science, mas mapapahalagahan po ito ng mga tao at mas makikinabang sila sa mga research o pagsasaliksik na ginagawa ng ating mga siyentipiko. Pero baka maitanong ninyo, bakit kailangan pa ng isang framework para rito? Ang totoo, isa po sa pinakamahirap gawin ng isang communicator tulad namin ay ang pakikipag-usap tungkol sa science. Maraming tao yung nag-aakala na napakahirap ng science at para lang ito sa mga nakapag-aral o may kaya. Kaya marami ang nagsasabi na hindi sila interesado sa science. Paano natin mas epektibong matuturuan ang mga tao tungkol sa science? Paano natin sila hihimukin na makilahok sa mga usapin tungkol sa science? Paano natin mailalapit ang science sa mga tao para maipakita ang application nito sa pang-araw-araw na buhay? Napakahirap pong trabaho yan, kaya kailangan ng framework para mas maging mahusay ang pagpaplano at pagsasagawa ng ganitong mga aktibidad. Pero ang framework po na ginagawa ng project namin ay pangunahin na para sa mga science communicators at information officers sa DOST muna. Gaya ng makikita ninyo sa screen, ang komunikasyon po ay nasa gitnang bahagi ng kanilang strategy framework na nagpapakitang napakahalaga po ng science communication sa kanilang institusyon. Kaya po may ganitong project tayong ginagawa para sa DOST. Ang gusto pong malaman ng project ay alamin kung ano-anong mga bagay ang nakaka-impluwensya para maging epektibo ang isang science communication activity. Wish natin na sana kapag nagamit itong framework na ginagawa namin, mas madami po ang mangyayaring pag-uusap at pakikipag-usap tungkol sa science para mas marami ang maging interesado sa science at makalahok sa pag-uusap na ito. Pero para magawa yan, meron po kaming 5 bagay na ginawa at kasulukuyan pang ginagawa. Una, nag-conduct po kami ng focus group discussions at interviews sa mga 100 participants mula sa 12 sektor sa lipunan, kasama na po riyan ang mga magsasaka, mangingisda, policymakers, artists, entrepreneurs, maging mga scientists at iba pa, para alamin kung ano sa tingin nila ang epektibong science communication activity base sa kanilang karanasan. Pangalawa, nagpa-survey din po kami sa buong Pilipinas noong December para makilala pa ng higit kung sino-sino ang audience ng ating SciComm activities. 1,200 respondents po ang tinanong namin. Pangatlo, pinag-aralan din po namin ang iba't ibang SciComm activities na ginagawa sa DOST. Kung susumahin, mahigit 200 SciComm initiatives po ang pinag-aralan namin. Pang-apat, naghanap din po kami sa mga nailimbag o na-publish na mga journal articles tungkol sa SciComm theories, models, and practices. Mahigit 400 mga pag-aaral po ang sinuri namin. At panghuli, kasalukuyan po kaming nagkakandak ng multi-stakeholder workshop sa mga regional information officers ng DOST para makuha din ang pulso nila tungkol sa paggamit ng framework na ito. Natapos na po kami sa Visayas at NCR at Southern Luzon. Ngayong week ay sa Northern Luzon kami at sa huling linggo ng July ay nasa Mindanao naman kami. Lahat ng mga resulta dito ay magiging input para sa dinidesign namin na framework. So, ano ang maaaring maging impact ng aming ginagawa? Bueno, ang ultimate goal po namin talaga ay mas lalong mapabuti pa ang science communication sa ating bansa. Marami tayong naranasang mga sakuna, halimbawa nitong mga nagdaang taon. Nagkaroon ng COVID, may nagbabantang malakas na lindol o yung tinatawag na The Big One, at ngayong 2023, 10 taon na po ang nakalipas mula nang nanalasa ang bagyong Yolanda.
Sa lahat po ng pagkakataong ito at sa marami pang iba, na-realize natin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mahusay ng pakikipag-usap tungkol sa science. Kapag mas napahusay pa natin ang science communication sa ating bansa gamit ang framework na ito, sana po ay mas tumaas ang awareness at mapahusay ang kaunawaan natin sa science at mas maging lapat ang mga tao sa science. Dahil gaya ng alam na natin, malaki po ang pakinabang natin sa agham at teknolohiya. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig.